Dear Kagat ng Dilim, pakitago na lang ako sa pangalang Leia. Noong bata pa ako, lagi kong kausap ang mga tiyuhin at tiyahin ko tungkol sa mga kababalaghan. Meron kaming kamag-anak na sikat sa amin. Isang matandang babae na siya lagi ang pinag-uusapan sa baryo namin. Siguro mga 60 taong gulang na siya noong taong 1978 at ako naman ay 13 taong gulang. Ang mga tiyuhin ko, pagkagaling sa bundok dahil mga farmer sila, ay uuwi sa bahay para kumain ng tanghalian. Pagkatapos, makikipag-inuman na sila dahil iyon talaga ang libangan sa probinsya. Inabot na sila ng 12:00 ng gabi bago natapos uminom. Bahali na ang iniinom nila lagi. Nang pauwi na ang isa sa mga tiyuhin ko, kailangan niyang dumaan sa 4 na ilog bago makarating sa bahay nila. Nadaanan niya ang bahay ng kamag-anak namin na babaeng matanda na sikat na aswang sa aming lugar. Naisipan ng tiyuhin ko na magmatyag habang nagtatago sa mga halamanan ng santan sa kabilang side ng kalsada, kaharap ng bahay ng sikat na aswang na kamag-anak namin. Nakita niya na nakaupo ang matandang babae sa bintana, nakatalikod sa kanya. Nakaharap ito sa unahan ng daan. Sa pagmamasid niya ng mga 15 minuto, nakita niyang tumayo ang matanda, umalis sa bintana at bumalik agad dala ang isang bote na may lamang langis. Sinimulan nitong ipahid ang langis sa katawan, dibdib, likod at mga braso. Habang ginagawa ito, unti-unting pumangit ang anyo ng matanda. Sobrang kulubot ang mukha. Kumurap-kurap ang tiyuhin ko, baka namamalikmata lang siya. Lumabas ang itim na pakpak mula sa likod ng matanda, parang eksena sa TV. Bigla itong lumipad ng napakabilis at nawala sa paningin ng tiyuhin ko. Sa takot, hindi siya agad umalis sa kanyang taguan, baka nasa malapit pa ang aswang. Nagpalipas siya ng 30 minuto bago umalis. Napakadilim ng paligid, magkakalayo ang mga bahay at wala nang dumadaan sa kalsada dahil madaling araw na. Nang makalayo na siya, nakita niya ang isang babaeng nakaitim na nakatayo sa kanto bago umakyat ng tulay. Binati niya ito ng magandang gabi, pero hindi sumagot ang babae. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit nang malapit na siya sa tulay, nakita niya ulit ang babae na nakatayo doon, kahit alam niyang nadaanan na niya ito. Nagulat siya at kinutuban. Sa pangalawang beses, binati niya ulit ito, ngunit hindi pa rin sumagot. Pagkababa niya sa tulay, biglang may yumakap sa kanya ng sobrang higpit. Ang buhok ng babae ay sobrang haba at pilit pumapasok sa ilong at mata niya. Hindi na siya makahinga at napakabaho ng amoy nito. Kinuha niya ang itak sa tagiliran niya at inatake ang harapan kahit pakiramdam niya'y nasa likod ang babae. Biglang lumipad ang aswang at tumahimik ang paligid. Nagpatuloy siya sa paglalakad ngunit muling sinugod ng aswang sa pangatlong ilog. Sa pagkakataong ito nakita niya sa harapan ng aswang na inaatake siya ng mga pakpak at kuko nito. Pinangsangga niya ang kanyang itak. Nang mapalupot sa mukha niya ang buhok ng aswang, pinagitak niya ito hanggang makawala siya. Napunta sila sa kasagingan habang nagpambuno. Sa pagkakataong iyon, ang itak niya ay tumama sa mga puno ng saging. Lumipad ang kalahati ng katawan ng aswang habang ang natitirang kalahati ay tumakbo papunta sa ilog. Napansin ng tiyuhin ko na ang aswang ay nagpapagaling sa ilog. Ngunit dahil nasumpa ang itak niya nang tumama ito sa puno ng saging, hindi na gumaling ang sugat ng aswang. Nakauwi ang tiyuhin ko at natumba sa pagod at takot. Kinaumagahan, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang ina, ang lola ko. Sinabi niya na totoong aswang ang kamag-anak namin. Makalipas ang 1 linggo, nabalitaan namin na ang kamag-anak naming aswang ay malubha na ang lagay. Ang tiyuhin ko, bago pumunta sa bahay ng aswang, ay kumuha ng bulaklak ng gumamela at inihagis yon sa aswang upang matiyak ang hinala niya. Makalipas ang 1 pang linggo, tuluyan nang namatay ang aswang. Walang sugat na nakita sa katawan nito, ngunit nagnanaknak ang loob dahil sa sumpa ng itak. Sabi pa ng tito ko, nagalit daw siguro ang aswang dahil natuklasan niya na totoo. At siya ang saksi na tunay ngang aswang ang kamag-anak namin. Kaya gusto siyang patayin. Ang totoo, wala naman kaming lahing aswang, nahawaan lang siya dahil pag piyesta mahilig makikain kung saan-saan, kaya doon niya malamang nakuha yon. Grabe, ang dami kong kwento ng kababalaghan pero tamad ako mag-type. Hanggang dito na lang, salamat sa pakikinig.